Larkin, I want now to have a grandchild. Kailangan ng kumpanya ng bagong magiging tagapagmana. Sabi ng isang matanda na lolo ng isang sikat na trilyonaryong nagngangalang Larkin Mercadejas. Nasa mall sila ngayon at naglilibot-libot. Ang lolo ni Larkin, hindi na makalakad, kaya nakasakay na lamang ito sa wheelchair. Napabuntong hininga naman si Larkin na tumugon. Lo, ayoko pa magkaanak. Masyado pa pong maaga. Maaga? Pwede na yan. Nasa 27 ka na, apo. Hindi ka ba nangangamba na baka hindi ka magkaanak? Tanong muli nito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Larkin nang dahil sa pinag-usapan nila ng kanyang lolo habang ipinapasyal niya ito sa mall kasama ang kanilang mga bodyguards. Ayaw na ayaw pa naman yung pinag-uusapan ng patungkol sa pagkakaroon ng anak. Dahil hindi niya lubos maamin sa lolo niya na wala siyang balak bumuo ng sariling pamilya. Ayaw niyang malungkot ito kapag sinabi niya ang totoo. Lolo, baka hindi ko rin maasikaso ang magiging pamilya ko. Dahil nga busy ako lagi sa office. Paliwanag ni Larkin. Ayokong biglang gumawa ng isang bagay na hindi ko naman kayang panindigan. Malalim na bumuntong hininga ang lolo ni Larkin. Bago ito tumugon sa kanya nag-iisang apo. Bakit ka kasi magpapakasubsob sa trabaho kung pwede namang ipasa sa sekretary mo yung ibang gawain mo sa kumpanya, hindi ba? Ayoko umasa sa kanya, lo. Iba pa rin kapag ako nag-aasikaso ng kinakailangan ko asikasuhin doon. May mga kailangan pa akong pirmahan mamaya. Kaya hindi pwedeng hindi ako papasok. Makakapaghintay ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Pero ang trabaho, lo, kapag yan ang nawala, sayang ang pinaghirapan ko na ilang taon. Ako, hindi mo ba ako naiisip na patanda na ako ng patanda? Hindi ko na makikita ang magiging apo ko sa'yo kapag hanggang ngayon, wala ka pa nagiging anak. Larkin, kapag tumanda ka malalaman mo rin kung bakit ko sinasabi ito. At kung bakit ko hinihiling sa'yo na magkaroon ka na sana ng pamilya. Kapag ako nagkaroon ng anak, hindi ko sila pipilitin magkaroon ng pamilya. Hahayaan ko silang i-enjoy ang bawat araw ng pagiging single nila. Kayo kasi ni Daddy, parehas kayo mapilit. Kapag ginusto nyo, dapat yun ang masusunod. Hindi naman sa ganun, apo. Gusto lang naming masilayan kung ano itsura na magiging asawa mo't mga anak. Saka na po, lo. Ang intindihin niyo po muna yung kalusugan ninyo. Saka nyo na po isipin ang mga bagay na yan. Ni-stress nyo lang po ang sarili nyo eh. Ay nako, ang hirap naman kapag matanda na. Hindi na ako makagalaw ng maayos. Nagiging pihika na rin ako sa pagkain. Ang mahalaga po buhay pa po kayo. Nandito pa po kayo. At nakikita niyo pa ako nagsusumika para mas lalo maging proud sa akin si Mama at Daddy. Apo, wala ka nang dapat pang patunayan. Dahil napatunayan mo nang kaya mong makipagsabayan sa mga sikat na kumpanya, ay para sa akin, sapat na ang napatunayan mo. At hanggang ngayon, I'm still looking forward for your announcement. Announcement of what, Lolo? An announcement when I'll finally meet my future granddaughter-in-law. Wow talagang pinaghahandaan niyo yung pagpapakilala ko na magiging asawa ko Oo naman na po. Titignan ko kung kasing galing din ba ng lola mo kapag nagluto siya. Mahirap kasi magkaroon ng asawa na di maalam pagdating sa gawaing bahay. Di katulad ng lola mo na alam niya ang lahat ng gawaing bahay na palagay ko hindi na alam ng mga kabataan sa panahon ngayon dahil laganap na ang gadgets. Kaya nga mahal na mahal ko yun eh. Lo, move on na. Wala na si lola. Pero kung nandito lang siya, kanina ka pa niya sinabihan na ang corny mo. Miss na miss ko na nga ang lola mo.
Bakit lo? Gusto mo na sumunod sa kanya? Ayoko pa. Loko ka talagang bata ka. Ayoko pang kunin ni kamatayan sa ngayon. Tsaka hindi ko pa nakikita ang magiging apo ko sa'yo. Anong sasama sa kanya? Doon na muna siya sa kung saan man siya naroon. Paano kung nasa kwarto mo siya, Lo? Anong gagawin mo? Sino? Yung lola mo? Opo. Mahilig pa naman manggulat yun. Ay pakisabi sa kanya na huwag niyang gagawin yan. Dahil baka mapaaga ang pagpanaw ko sa mundo kung sakaling takutin niya man ako. Baka bigla akong atakihin sa puso. Imbis na wala akong sakit sa puso baka bigla magkaroon ng dahil sa gulat. Bakit, Lo? Ganun na ba ang takot ko kay Lola? Natatakot ka ba sa itsura niya? Hindi naman yung itsura niya yung nakakatakot eh. Ha? Ano po ba? Yung ugali niya ang kinakatakot ko. Baka bigla akong kumapit kay San Pedro kapag tinakot niya ako. Takot po pala kayo sa multo? Hindi ako takot sa multo ah. Takot ako sa mga kalokohan ng lola mo. Lalo na't wala siya. Natatakot ako at baka pagtripan niya ako. Nagpatuloy ang kanilang ganoong kwentuhan at pag-aasaran. Hanggang sa, sige na po, ayoko na po makipagtalo. Iuwi ko na po muna kayo. Mamaya na lang po ulit tayo mag-usap. Habang pinipilit si Larkin na mag-asawa at magkaanak, narito naman ang isang dalaga na naninirahan sa kanyang kondo ng matalik niyang kaibigan. Ang dalagang ito'y si Hannah Maristela. Sa ngayon nag-resign siya sa trabaho dahil sa biglaan ng kanyang pagbubuntis. Hannah! Hannah! Nasaan ka ba? Tawag ng kanyang kaibigan na si Lali Natividad, ang bilyonaryang best friend ni Hannah na siyang tumutulong sa kanya sa mga kailangan niya. Lalo na nang hindi siya mismo nakauwi sa sariling bahay sa probinsya. Sumagot si Hannah na kasalukuyang nasa terrace at nagmumuni-muni. Oh, ba't mo ako hinahanap? Patakbong lumapit si Lali kay Hannah at umupo sa upuang kasunod ng kinauupuan ng dalaga. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Ano, kamusta na ang buhay ng 6 months na buntis? Ito okay pa naman. Pinipilit kayanin. Kahit paano nakakalakad pa naman ako. Ba't pa ba ako hinahanap? May kailangan ka ba sa akin? Oo, yung contact info ng ama ng dinadala mo. Hindi ko ngayon kilala eh. Hindi ko siya kilala personally pero familiar yung pangalan niya sa akin. Anong pangalan niya? Kung mahanap ko man ang info ng ama ng mga bata, handa ka bang ipaalam sa ama nila ang totoo? Nagkibit balikat si Hannah. Di ko alam. Siguro hindi na lang. Kaya ko naman sigurong buhayin tong mga anak ko, di ba? Hindi mo kaya ng ikaw lang. Syunga ka ba? 5 yang nasa sinapupunan mo, Hannah. Imposibleng kayanin mo ng ikaw lang. Kaya ko naman eh. Basta kasama kita. Ay wow! Nagpabuntis ka tas idadamay mo ako sa mga nangyayari sa buhay mo. O siya, kukuha ako ng trusted yaya para may katulong tayo sa pag-aalaga sa mga bata. O sige, salamat bestie. Sino pa ba magtutulungan? Para saan pa? Na naging kaibigan mo ako kung di kita tutulungan, di ba? Ano gusto mong kapalit nitong pagtulong sa akin, Lali? Lahat gagawin ko. Makabawi lang sa lahat ng tulong mo sa akin. Kapag natapos na yung panganganak mo, no? Hindi pa nga nakakalabas yung mga bata sa tiyan mo. Yan na agad iniisip mo. Ang alalahanin mo ngayon, kung ano mga dapat mong matutunan ngayong magkakaanak ka na. Don't worry, I'm gonna help you. Lalo na sa mga kailangan mo. Thank you so much, Lali. Kung hindi dahil sa mga tulong mo, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Ano ba ang lagi kong sinasabi sa'yo? Okay lang yun. Matalik kitang kaibigan eh. At pinahahalagahan kita. Dahil ikaw ang naging karamay ko sa lahat ng problema ko sa buhay. Ngumiti lang bilang tugon si Hannah kay Lali at niyakap ito ng mahigpit. Lumipas ang ilang taon na laging nasa tabi lang ni Hannah si Lali. Lumaki na rin ang mga anak ni Hannah. Sobrang malapit nila kay Lali. Itinuring na rin nila itong pangalawang ina. Nasa 6 na taong gulang na sina Daisy, Detrina, Darlene, Dorothy at Dennis.
3 babae at 2 lalaki ang naging anak ni Hana. Lahat matatangkad. May angking kagandahan at kagapuhan ang mga bata. Sa ilang taong lumipas, naging masagana ang buhay ng 5 bata kasama ang kanilang pinakamamahal na inang si Hana. Nagkaroon ng sariling kumpanya si Hana. Ngayon nasa pribadong paaralan nag-aaral ang mga bata. At ang mga nag-aaral sa paaralang ito, mga mayayaman lang. Nasa sala ngayon ang bahay nila si Hana. Kasama ang matalik na kaibigan niyang si Lali at pinag-uusap-usapan ng mga bagay-bagay sa paligid. Hana, matagal-tagal na rin kayo malayo sa Maynila. Pumasyal ka naman doon kahit ngayon lang. Ipasyal mo yung mga anak mo. Panay na lang sila aral eh. Magbabakasyon na rin naman, di ba? Lali, ba't pa kami pupunta ng Maynila? Polusyon ang meron doon. Kawawa ang baga ng mga anak ko dahil sa dami ng usok na nanggagaling sa iba't ibang sasakyan at mga building. Okay? Sa bagay, tama ka nga naman. Tsaka, marami din naman mapapasyalan dito sa probinsya eh. Ako nga gusto ko na lumipat dito sa probinsya para mas maging mapayapa yung buhay ko. Ang ingay kasi sa syudad. Pero nandun ang business mo, Lali. Hindi mo pwedeng iwan yun ah. Lalo na't alam ko importante sa'yo ang kumpanya mo. At ang sikat mong restaurant. Ano ka ba, Hana? Pwede ko namang ilipat dito sa probinsya yung kumpanya ko at restaurant. Baka nga mas kumita pa ako dito kaysa dun. Huwag na ano, mag-aaksaya ka lang ng pera para ilipat dito yung mga negosyo mo. O siya nga pala, kamusta ang negosyo mo dito? Okay naman, maganda naman takbo ng negosyo. Laging ubos ang stocks ng mga chips. Maganda ang pasok ng kinikita namin monthly. Ikaw ba? Kumusta yung restaurant mo sa Maynila? May branch kaya ata sa Makati eh, tama ba? Oo, merong bago doon. Yung sa Maynila mismo, maganda rin naman takbo ng branch ko doon. Yung negosyo ko, overall okay naman. After nga ng appointment ko rito, babalik ulit ako ng Maynila para lang magbasa ng sales report. Naiinis nga ako eh. Halos hindi ko na maipahinga yung sarili ko kasi ang dami kong kailangan tapusin sa opisina. Buti ka pa, may time ka para sa mga anak mo. Ako, wala nga akong anak pero mas stress pa ako sa isang ina. Paano mo naman nasabing mas stress ka pa kasi sa akin? May inaalagaan ka bang baby na empleyado? Mga bagong pasok sila sa kumpanya ko. Di sila pwedeng hayaan lang ng sila lang. Ayoko naman pabayaan yung sekretary ko na mag-asikaso doon. Mahirap din, kaya kailangan nandun ako. Ilang empleyado ba ang kinuha mo? Nasa 16 din. Tignan mo nga kung kakayanin ng 2 tao yun. Kaya naman ng secretary at personal assistant mo yun kung paghahatian nila. Bigyan mo ng 2 linggo para sa training. 1 linggo para sa 8. Tapos 1 linggo naman, ibigay mo sa natitirang 8, hindi ba? Pwede naman, pero ang gusto ko kasi, 3 araw lang maging training nila. Ang kaso, baka hindi rin ako maka-attend ng mga araw na yon. Kasi may mga scheduled meetings ako nun. Kaya gano'n na lang yung suggestion mo. Yun na lang siguro yung gagawin ko. Thanks, Hana. Ano ka ba? Wala yun, no? Sige na, baka may iba ka pang meeting ng ganitong oras, baka naabala na rin kita. Baliw, ako nga dumaan dito sa inyo eh. Dapat ako nag-iisip niyan. Baka kasi may mga gagawin ka pa at baka nakakaabala na ako sa'yo. Pasensya na ah. Namiss ko talaga kasi yung mga anak mo eh. Matagal-tagal na yung huling bisita ko dito. Wala naman ako maraming gagawin ngayon kaya okay lang. Tsaka nandito naman sila Manang Yoli at Manang Paula sa paglalaba at paglilinis ng bahay. At sa pagluluto, kaya ko namang gawin yon. Lagi namin kasabay sa pagkainin yung 2 kasambahay namin. Ang babait din kasi. Naku, wag mo silang pahirapan ha. Kaya nga katulong, di ba? Kasi tutulungan nila ako sa gawaing bahay na hindi ko na maharap gawin. Huwag kang mag-alala, bestie. Di ko naman sila pinapahirapan. Tumutulong din ako. Kinuha ko lang sila para matulungan nila ako. Lalo na kapag masyadong busy. Minsan late na ako nakakauwi. Itong mga bata naman, kapag naumpisa na nilang manood, nasa kwarto lang yan sila at inaalagaan lang sila ni Manang Yoli. Si Manang Paula naman, toka sa pagluluto kapag busy si Manang Yoli sa mga bata. Ba't kasi hindi ka nalang kumuha ng babysitter ng mga bata? Para hindi naabala yung isang kasambahay niyong mag-iina? Ayoko wala akong tiwala sa kanila. Ang tiwala ko lang na kina Manang Yoli at Manang Paula.
Kailan mo lang naman sila kinuha, Hana? Huwag mo ipapaubaya sa kanila yung mga anak mo, ha? Di ka ba nangangamba? Hindi naman ganon, sinama ng Yoli. Kilala ko yung mga yan. Sila ang nag-uwi sa akin nung bata pa ako, di ba? Tsaka, ngayong 25 na ako. May katandaan na rin sila. At mababait sila nun sa akin. Dalaga pa lang silang dalawa nun. Ngayon may pamilya na sila. Kaya mas maalaga na. Alam mo, sa tinagal-tagal natin magkaibigan, ngayon mo lang sinabi sa akin yan. Kaya buong akala ko, walang nag-alaga sa'yo nun. Nako, totoo naman din, walang time sa akin sila mama nung maliit pa ako. Busy silang dalawa ni Papa. Pero kahit pa paano nakaraos naman. Nang matapos ang kanilang kwentuhan, nagpaalam na rin si Lali na aalis na. Nagpaalam na rin ang 5 anak ni Hana. Nagyakapan pa ang mga ito bago tuluyang nilisan ni Lali ang bahay. Nang makaalis na si Lali, inasikaso naman ni Hana ang mga bata. Tinuon niya ang kanyang buong atensyon sa 5 at maghapon niya itong inalagaan. Dahil kinabukasan, alam niyang mawawala na naman siya ng oras dahil magiging abala siya sa trabaho. Maliban sa pagiging ina, naging miyembro rin si Hana ng isang agency at nagtatrabaho siya bilang isang secret agent ngayon kahit na meron na siyang sariling kumpanyang pinangangalagaan. Mas kilala siya sa tawag na Violet doon. Makalipas ang 1 linggo, naging misyon ni Hana ang magmanman sa isang lalaking kriminal na may 10 kaso. Ito'y nakatakas sa piitan at ngayon, nakikipag-ugnayan ng mga pulis sa ahensya ni Hana at kinuha siya upang maging mata sa misyon na yon. Dahil sa malaki ang kikitain ni Hana sa operasyon, hindi na siya nagdalawang isip na kunin agad ito. Pag-uwi niya pa lang ng bahay, agad siya nagtungo sa ground floor. Dito nakatago lahat ng armas at mga gamit na kailangan niya tuwing may misyon siya. Nasa kalagitnaan ng pag-aayos ng mga gamit, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone kaya sinagot niya agad ang tawag. Hello, Sir Rivera. Ba't po kayo napatawag? May kailangan po kayo? Violet, tama ba? Yan ang pangalan ko. At dyan ako mas kilala, Sir Rivera. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Sigurado ka bang ngayon mo balak gawin ang misyong na iata sa'yo? Opo, bakit po? Hindi kasi madali ang misyon na to. Kailangan mo talaga na lubos sa pag-iingat. Dahil kilala ko ang target natin. Walang sinasanto yun. Halos lahat naman nakaharap ko mababagsik. Nasanay naman na po ako. Huwag niyo na po akong alalahanin. Kaya ko po ang sarili ko. Alam ko naman yun. Ang inaalala ko yung mga anak mo. Paano kung malaman nila na ang kanilang ina kumikitil ng buhay ng ibang tao? Baka kasi mag-iba ang pakikitungo nila sa'yo. Sir, hindi naman nila malalaman kung di mo sasabihin. Tsaka ako na pambahala kung paano ko ipapaliwanag yun sa mga anak ko balang araw. Yun lang po ba ang sasabihin niyo? Naghahanda na po kasi ako. Teka, meron pa. Ano po yun? Pinapasabi ni Sir Barbaro, huwag mo na raw kalilimutan na kunin ang susi ng room 236 dahil naroon lahat ng bagay na kailangan makuha. Nasa lokasyon din ang target. Pati ang leader nito. Mismong susi po ba? Baka po kasi mahalata nila. Pwede namang duplicate na lang ng susi. Ang dapat na magaya. Sige po, ako nang bahala doon. Mabuti naman kung ganun. O sige, tatawagan na lang kita kapag may bago updates patungkol sa target natin ngayon. Copy, sir. Nang makatugon na si Hana, siya ring pagbaba ng tawag ng pulis na kausap niya kanina. Nang maibulsa niya ang kanyang cellphone, pinagpatuloy niya ang paghahanda para sa misyong kanyang gagawin. Nang makapaghanda na si Hana, sumakay na siya sa kanyang motor na kulay itim. Dumiretso na siya sa lokasyon ng target. Hinintay niya ang kanyang backup na 2 pang secret agents upang maging katulong niya sa misyon at sila magiging kanang kamay ni Hana sa misyon na to. Habang abalang-abala si Hana sa misyon na kanyang kinakaharap, si Larkin naman mukhang stress na stress sa hiling ng kanyang lolo. Kaya napatawag na lang siya sa kanyang kaibigan. Bricks, pare. Oh, ikaw pala Larkin. Ba't napatawag ka? May kailangan ka ba? Oo May gusto sana ako ipahanap na babae. Ang kaso, kulang ang hawak kong information patungkol sa kanya. Pwede mo ba ako tulungang mahanap siya?
Bakit naman? Anong gagawin mo sa babaeng gusto may pahanap sa akin? Basta, tutulungan mo ba ako? Malamang, kaibigan kita eh. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Maaasahan ka palagi. Salamat. Ano ko ba? Wala yon. Teka, ano bang gusto mo malaman sa babaeng pinapahanap mo? May kailangan ako malaman patungkol sa kanya. Sino ba kasi yon? Naalala mo yung naikwento ko sa'yo? 6 years ago? Na babaeng naikama ko? Ah, yung sexy, na naka one night stand mo. Bakit? Ano meron doon sa babaeng yun? Kailangan ko siya ngayon. Bakit naman? Para saan? Pre, si Lolo. Gusto niya na ako magkaroon ng asawa at gusto niya na raw magkaapo. Oh, anong connect ng babaeng pinapahanap mo sa sitwasyon niya ng lolo mo? Bala ko sana makausap yung babae. Siya lang ang nahalikan ko at nakasama ko sa kama. Pareho naming first time na nangyari yon. Hindi namin inaasahan yun na magaganap sa pagitan namin ng gabing yun. Gusto ko malaman kung okay lang ba sa kanya na ipakilala ko siya mapapangasawa ko. Sa pagkakaroon naman ng anak, magbabayad na lang ako ng malaki sa kanya. Para sa kanya na rin manggaling ang magiging anak namin na ipapakita kay lolo. Hindi kaya magtaka yung lolo mo? Hindi niya na maiisip yon. Lalo na't gustong gusto niya na magkaroon ng apo mula sa akin. O sige. Susubukan ko i-track pero kailangan ko ng buong pangalan niya. Mas madali natin siya mahahanap kapag ganun. Ganun ba? O sige, sisend ko na lang sa buong pangalan niya mamaya. Ang gagawin mo, hanapin ang current location niya. Kung saan siya nakatira, kung saan siya nagtatrabaho. Pagkababa ng tawag, agad siyang nagtungo sa lokasyon kung saan gaganapin na ikalawang meeting na kanyang dadaluhan sa araw na yon. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na naghahanap si Larkin kung nasa na babaeng balak niya ipakilala bilang asawa. Hanggang sa may nakarating sa kanyang balita na may anak na ang babaeng ito. At dito niya rin nalaman na isa itong secret agent. Maliban pa doon, nalaman niyang mayaman pala ang babaeng to at may sariling kumpanya. Kaya napatawag na lang siya kay Briggs. Briggs, nasan ka? Si Larkin to. Oh, bakit? May kailangan ka na naman sa akin. Oh, pre. Nalaman ko kasi na may anak na yung babaeng pinapahanap ko sa'yo dati. Tapos, may sarili din siyang kumpanya tulad ko. O ano naman ngayon? Gusto ko lang malaman kung sino yung ama ng mga bata. Bakit? Ba't curious ka? Sigurado ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Siyempre seryoso ako dito. Halina. Ano ba gusto mo malaman sa ama ng mga anak ng babaeng yan? Titignan ko lang kung di sa akin yung mga bata. Pre, ganyan ka na ba desperado? Pati anak na iba, pinagkakainteresan mo. Titignan ko lang naman kung di ako yung ama ng mga anak niya. May basehan ka ba? Kaya mo nasabing may posibilidad na sa'yo yung mga bata. Kalkulado ko ang taon. Simula nung naka one night stand ko siya. Isa pa, first time namin na isa't isa. Kaya hindi malabong anak ko ang batang yan. Yung mga batang nakita ko noong nakaraan. Itutuloy mo talaga to? Oo nga, ang kulit mo naman eh. O siya, sige. Sasabihan na lang kita kapag may nakuha ko impormasyon. Basta, libre mo ako ng beer mamaya. Oo na, sige na. Basta wag mong kalimutan yung pinapagawa ko sa iyo ah. Ano ka ba? Ako nang bahala dun. Ilang beer ba kailangan mo? Baka malasing ka lang. Di mo magawa yung bagay na pinapagawa ko. Hindi ko makakalimutan gawin yun. Baka mamaya nga lang tapos ko na yung pinapagawa mo eh. Oh, ilang beer ba ang gusto mong inumin? Yung kaya mo lang ah. Pwede ba 10 bote ng beer? Ba't ang dami? Kaya bang inumin niya na mag-isa? Sino ba may sabi ako lang iinom? Tagal mo na rin di nakakasama sa akin para mag-enjoy sa bar. Panahon na para mag-sell, Larkin. Sige na, bumili ka na at na makapagsimula na tayo mag-inom. Ikaw na lang no, marami pa ako aasikasuhin. Wala ako sa mood na uminom ng alak. May pasok pa ako bukas, Bricks. Ayoko pumasok na may hangover. Kahit saglit lang? Yung tipong makatatlong beer ka lang tas pwede ka na umuwi? Ayoko nga kasi. Ikaw na lang. Total wala ka namang inaalalang kumpanya dahil ang daddy mo na mamahala sa negosyo nyo. Kaya malaya kang gawin lahat ng gusto mo. Nang bababae ka na nga ngayon eh. O hindi ah, sobra ka sa akin. Di naman ako ganun. Sus, dinay-deny mo pa. Ako na lang talaga mabait sa ating dalawa. Sus, mabait daw. Ilang beses nga kitang namataan na may sakay na iba't ibang babae sa kotse mo. Di ba?
Minsan nga may nakahulog pa ng lipstick sa passenger seat ng kotse mo eh. Pinakita mo pa sa akin. Pinagsasabi mo. Minsan mga kliyente ko yung sumasakay dun. Tsaka hindi naman ako katulad mo. Matino ako kahit papano. Nako, sa pagkakaalam ko, ikaw ang matinik sa babae. Ako dinadaan-daanan nga lang eh. Sus, inuuto mo lang ako. Pero yung totoo, ikaw talaga yung babaero sa atin. At nagpatuloy pa nga sila sa pag-aasaran hanggang sa tuluyang magpaalam na si Larkin sa tawag. Pero bago ibaba ni Briggs ang tawag, nagtanong pa ito. Kung mapatunayan man natin na ikaw ang ama ng mga batang yan, anong gagawin mo kung sakali? May kipagkasundo ako sa ina nila. Gagawa ako ng paraan para mailipat sa apelyido ko ang apelyido nilang mag-iina. Pati yung ina, kukunin mo? Oo, dahil kung yung mga bata lang kukunin ko, magagalit sa akin ang mga bata. Baka mas lumayo ang loob nila sa akin, kaya mas mabuting kasama yung nanay nila. Mas madali ko makukuha ang tiwala nila kapag naging close na ako sa nanay nila. So, tuloy pa rin yung plano mo na kung mapatunayan natin na anak mo yung mga bata, pakakasala mo yung babaeng ina nila. Paano kung gold digger naman pala yung babae? Pwede niyang gawing excuse yun para malinlang ka. Tanga ka ba? Negosyante yung ina ng mga bata. Ibig sabihin may sariling yaman yung babaeng yan. Kaya imposibleng magiging gold digger siya. May sarili siyang pera. Kung tutusin, di niya nga ako kailangan eh. Kahit na no, dapat mag-ingat ka pa rin. Napaka-judgmental mo talaga, no, Briggs? Di naman siya mukhang gold digger eh. Mas mukha pa nga siyang mayaman kaysa sa akin. Mas mukha ka pa ang pulubi kaysa sa kanya eh. Grabe ka naman sa pagiging pulubi, pre. Maayos naman ako manamit ah. Wala kasing pera. Kaya paano hindi ka magmumukha mas gold digger sa paningin ko? O bakit? Nagbabayad naman ako ng mga utang ko ah. Yung babaeng sinasabi mo yung pinag-uusapan natin dito, pre, ba't napunta sa akin? Masyado ka kasi mapanghusga. Ngayon ikaw huhusgahan ko, todo reklamo ka. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Mapipikon ka rin naman pala eh. Oo na, nabigla lang naman ako kung ba't ako yung naging sentro ng usapan. Kahit na yung babaeng tinutukoy natin at yung mga anak niyang pinag-uusapan natin dito kanina. Basta, gawin mo na lang lahat ng gusto kong malaman. Nagkakaintindihan ba tayo? Kundi, di kita ililibre ng beer. Oo naman, syempre. Sure ka na bang hindi mo talaga ako sasama uminom? As in, sure na. Oo nga, kulit mo naman eh. Naiirita na ako sa'yo. At ang dapat na matatapos ng usapan, nauwi pa talaga sa biruan. Napailing na lamang si Larkin nang dahil sa naging usapan nila ng kanyang kaibigan. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, nagtungo na ng lokasyon kung saan makakausap niya ang kliyenteng kailangan niyang makamiting. Buong araw na inasikaso ni Larkin ang lahat ng kanyang appointments ngayong araw na to. Kaya nang dahil sa pagod, naibagsak niya na lang ang kanyang katawan sa kanyang kama nang makarating siya sa kanyang kondo. Dito siya namamalagi dahil ayaw niyang palagi siyang kinukulit ng kanyang lolo patungkol sa pag-aasawa. Kinabukasan, napansin ni Larkin na wala siyang stock sa kanyang kondo. Kaya naisipan niyang pumunta sa grocery para mamalengke. Ayaw niyang mag-order online dahil wala siyang tiwala sa ibang mga online sellers. Habang abala sa pagpunta si Larkin sa pamamalengke, narito naman si Hannah at kausap ang 5 niyang anak habang sila'y nasa sala. Katatapos lang na naging mission niya at naging successful naman ito. Kaya heto siya ngayon, kasama ang kanyang mga anak. Daisy, come here anak, may sasabihin ako sa'yo. Tawag ni Hannah sa isa niyang anak na babae. Ito ang panganay sa kanyang quintuplets. Lumapit si Daisy sa kanyang ina. Hawak-hawak ang teddy bear. Yes, mommy? Nakangiting tanong nito. May sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Wala kang pasok tomorrow, no? Anong gusto mong gawin natin? I just wanna be with you together with my siblings. We just want to spend time with you, mommy. Wala kayong ibang gustong gawin? How about playing on the playground this Saturday? Basta po kasama ka namin, ayos lang po kahit saan. Ang sweet naman ng mga anak ko. Halika kayo, yayakapin kayo ni mommy. Namimiss ko na kayo eh. Sobrang busy kasi ni mommy ngayong linggo. Kaya hindi ko kayo maasikaso.
Ani Hana, at niyakap ang kanyang 5 anak ng mahigpit. Nasa kalagitnaan ng pagyakap siya ng mga anak nang biglang magtanong ang isa pa niyang anak na si Darlene. Mommy, kailan kami magkakaroon ng daddy? Napakurap-kurap na lang ng mata si Hana dahil sa gulat. Ha? Teka, saan mo napulot yung tanong na yan? Sino nagturo sa'yo niyan? Wala po. I'm just asking. Baka po kasi may bala kayong bigyan kami ng daddy. Kung may magiging bagong daddy man kayo, dapat mahal niya kayo. Ayoko magkaroon kayo ng bagong daddy, nasasaktan lang kayo. Mas mabuti pa ako na lang ang tatay yung mommy at daddy nyo hanggang sa tumanda kayo. But, we need to feel the love that only father can give. It's not easy, anak. May mga kailangan tayo i-consider kung sakali mang mapagdesisyon na ng mommy na bigyan kayo ng new daddy. Kapag po ba nagkaroon kami ng new daddy, magkakaroon din po kami ng bagong kapatid? May possibility na magkaroon nga kayo ng kapatid? Bakit? Ayaw niyo ba magkaroon ng little brother o kaya ng little sister? Mommy, we're already 5. Are we still not enough? So ayaw niyo magkaroon ng kapatid? It's not like that, Mommy. Ayaw lang namin makita ka nahihirapan mag-alaga. I know that you're too young to understand things, anak. Pero paano mo nasasabi ang ganyan sa akin ngayon? Saan mo napupulot yung ganyang thoughts? I just realized that, Mommy. Tsaka I saw some poor families on the news lately. I saw them struggling on how they'll take care of their children. But you're too young, anak. Ang dapat inaatupag mo ngayon schoolwork. I'm done already, Mommy. I want to watch TV, but Dennis don't like the cartoons that I wanna watch. You can watch in my room, anak. Hindi mo kailangan makapag-agawan sa kapatid mo para lang makapanood ng TV. We have 6 rooms. Bawat kwarto niyo may TV, pero nag-aagawan pa rin kayo ng remote dito sa TV sa sala. Ani Hana sa kanyang anak. Napasapu na lamang siya ng noo. Nahihirapan talaga siyang i-handle ang 5 niyang anak sa tuwing wala sa tabi niya ang best friend niyang si Lali. Ilang sandali pa, biglang sumigaw ang isang kasambahay nila Hana na si Manang Yoli. Kaya napatingin sila dito. Mga bata, handa na ang almusal. Mamaya, ipagluluto kayo ni Nanay Paula ng paborito niyong champurado. Ang mga bata naman, tuwang-tuwa na nagtungo ng dining room para makapag-almusal na. Sumunod na rin si Hana sa dining room para makakain na rin. Nang matapos makakain ng mag-iina, humiling ang 5 niyang anak na pumunta sila ng mall. Pero hindi agad pumayag si Hana. Balak niya kasing bumisita sa coffee shop ng isa niyang batchmate noong college. Wala nagawa ang mga bata, kundi ang sumunod kay Hana, pero nalungkot ang mga ito. Tahimik silang naglalakad patungong coffee shop na yon. Nang makarating sila, naunang bumaba ng kotse si Hana, sumunod ang mga bata sa kanya. Nauna na ring pumasok sa coffee shop na yon si Hana. Nasa likuran niya ang mga bata. Bago sila makapasok ng tuluyan, humarap siya sa kanyang mga anak. Kids, mag-behave kayo dito sa loob. Bawal magulo. Bilang niya sa mga ito. Sabay-sabay namang tumango ang kanyang 5 anak. Nang mapagsabihan niya ang 5 bata, nagpatuloy na sila sa loob ng coffee shop. Pagpasok nila, humanap agad sila ng bakanting upuan. Nang makapaghanap sila, doon sila pumwesto. Si Hana pupunta ng counter para umorder. Nang makapili na siya, binayaran niya agad ito at saka siya bumalik sa pwesto nila ng kanyang mga anak. Habang naghihintay ng order, napalingon na lamang si Hana nang bigla siyang kalabitin ng kung sino man sa kanyang likuran. Lalaki ito at may katangkaran. Nakaporma ito ng pang-opisina at hindi niya may pagkakaila na gwapo ang lalaki. Miss, gaano-ano mo itong 5 bata? Tanong ng lalaki kay Hana. Tipid nang umiti si Hana at sumagot. Mga anak ko po sila, sir. Ba't niyo po naitanong? Anak mo sila? Opo, bakit po? Hindi po ba kayo naniniwala? Quintuplets po sila kaya magkakahawig at magkakamuka. Ilang taon na sila? 6 years old. Bakit po?
Pwede ba ako makitable sa inyo? Actually, kagagaling ko lang sa grocery store at napadpad ako dito sa coffee shop na to. Parang may bumubulong sa akin na pumunta ako dito. Tapos nahagip kayo ng paningin ko. Kuryosidad na nagtulak sa akin na tanungin ka patungkol sa mga batang kasama mo. Pasensya na. Hindi ko po alam kung ba't gusto nyo sa amin makihalubilo. Kahit na marami namang bakanteng upuan dito. Pero sige, kung yan ang gusto mo. Miss, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ikaw ba si Ana Maristela? Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Po, paano niyo nalaman ang buong pangalan ko? Sino po ba kayo? Kailangan kita makausap patungkol sa pagkatao nila. Po, bakit? Ano po bang kailangan niyo sa mga anak ko? Patungkol ito sa tunay nilang ama. Kung tungkol lang po ito sa ama ng mga bata, aalis na lang po kami dito. Wala po akong panahon magpaliwanag. Please, Hana, ayusin natin to. Hindi ako matatahimik. Kung ngayong malapit na ako sa katotohanan, doon mo pa ipagkakait sa akin na malaman ang totoo. Ano bang gusto mo malaman? Tsaka sino ka ba? This is me, Larkin Mercadejas. Naalala mo yung lalaking kasama mo sa hotel nun? That's me. Ako yun. Nakipagsagutan ka pa nga sa akin nun eh. That's me, Hana. Kaya hindi malayong anak ko yung 5 batang kasama mo ngayon. Please, I beg you. Maaari ko ba mo kumpirma na sila nga ang bunga na nagawa natin ng gabing magkasama tayo sa kama? Kapag sinabi kong oo, anong gagawin mo? Napakurap-kurap si Larkin ang dahil sa narinig. Ha? Anong? Oo? Ibig sabihin, anak ko nga sila? Oo. Sila ang 5 bunga na nagawa natin na hindi maganda nung panahong problemado ako. Mas naging problemado ako nung nalaman ko na buntis mo ko. Alam mo ba yun? Pero kahit na ganun, mahal na mahal ko yung mga bata. At nagpapasalamat ako na dumating sila sa buhay ko. Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit mo nilihim? E di sana man lang natulungan kita sa pagpapalaki sa kanila. Ayokong guluhin ang buhay mo, Mr. Mercadejas. Kaya mas pinili ko ako nalang magpalaki sa kanilang 5. Ngayong alam mo na ang tungkol sa pagkatao ng mga bata, maaari ka na umalis. At ayoko malaman nila na meron silang ama. Bakit naman? Handa naman akong bumawi sa kanila eh. May pera naman ako. Kaya sana payagan mo kung maayos kung ano man ang meron sa pagitan natin. Walang namamagitan sa atin. At isa pa, kaya ko silang buhayin, Mr. Mercadejas. Alam kong mayaman ka. At kaya mo higitan ng nakakaya kong ibigay, pero hindi ako papayag na makuha mo yung mga anak ko mula sa akin. Magkakamatayan muna tayo bago mo sila makuha mula sa pangangalaga ko. Hindi naman mangyayari yan. Anong hindi? Kilala ko ang lolo mo, Mr. Mercadejas. Kapag ginusto niya, gagawin niya. Kahit pa may magawa siyang masama sa ibang tao. At hindi ako papayag na mangyari yon. Kilala mo si Lolo? Oo, Mr. Mercadejas. Kilalang kilala ko ang lolo mo at sa pag-uugali nito. Kilala na rin kita. Umaakto lang ako na hindi ko kilala ang pinagmulan ng lahi mo. Pero suring-suri ko na ang bawat pagkatao na meron ng bawat membro ng pamilya mo, lalong-lalo ka na. Pero paano mo nasabing kilalang kilala mo ng bawat isa sa amin? Stalker ba kita? Ha? Kapal naman ang mukha mo para sabihin stalker mo ko, no? Kaya nga ako nagtatanong eh. Kung dati ba kitang stalker? Ayos na sagot mo ah. Walang inaatrasan at wala man lang preno. Ganyan ang tipong babaeng gusto ko eh. Alin? Yung hindi mo maa-under? Yung palaban gaya mo? Ganyan ang mga tipo ko mapangasawa. Ngayong kilala mo na pala ako, maaari bang yayain kita mag-date kasama mga anak natin? Please, ayusin natin to. Hindi lang para sa mga bata, pati na rin sa atin. Hindi kita type, no? Kaya pwede ba layuan mo na kami ng mga anak ko? You mean mga anak natin? Talaga bang palalayuin mo pa rin ako? Kahit na alam mo na ang totoo? At alam ko na rin ang totoo? Sa tingin mo ba papayag ako mawala kayo sa akin? Ewan ko sa'yo. Singhal ni Hana sabay alis sa harapan ni Larkin. Nagtungo siya sa counter para kunin ang kanyang in-order. At saka nagtungo na sa pwesto ng kanyang mga anak. Kids, don't mind that man, okay? Bili ni Hana sa mga bata sabay lingon sa gawin ni Larkin na nakatingin din sa gawin niya. Inirapan niya lang ito saka ibinalik na ang kanyang atensyon sa kanyang mga anak. Mami, sino po siya?
Biglang tanong ni Darlene. He's a creepy stranger. So don't approach him, okay? Okay, Mommy. Sayang mukha pa naman siyang mabait. But unfortunately, he's not. Huwag niyo siyang kakausapin, maliwanag ba? Okay, Mommy, noted. Iinom na sana ng kanyang iced coffee si Hana nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Kaya napalingon siya rito. A creepy stranger, ha? Talagang ayaw mo ipaalam sa kanila na ako ang tunay nilang daddy? Ani Larkin, na narinig pala ang kanyang sinabi kanina. At ako pa talaga ang laman na usapan niyo, Miss Maristela? Nagtagis ang bagang ni Hana habang nakatitig sa lalaki. Pwede ba? Nakuha mo na yung gusto mong malaman. Umalis ka na lang dito bago ko pabigwasan yung bibig mo. Aniya rito. Pero parang walang narinig si Larkin. Dumiretso agad ito sa mga bata. Hello kids, I'm Larkin Mercadejas. I'm your father. Simula ngayon, daddy na itatawag niyo sa akin. And yes, buhay na buhay pa ako. At sa palagay ko, walang balak umamin ng mami niyo na ako ang nawawalang asawa niya. Ayaw niya kayo mawala sa kanya, kaya ayaw niyang ipakilala ako sa inyo. It's not like masama akong tao. Super bait ko kaya, and I'm not a creepy man because I'm your daddy. But our dad passed away when we're still at mommy's belly, so how could you say that our mom is lying to us? Sabat ni Detrina. Siya ang pangalawang babae na isinilang ni Hana sa quintuplets niyang mga anak. Nilingon ni Larkin si Detrina. Bakit di mo tanungin ang mami mo patungkol dyan? Naintindihan ko naman yung side niya eh. Ang di ko lang maintindihan kung ba't niya kailangang itago na buhay ako, buhay ang inyong daddy. Tignan mo rin ang sinabi niya. Di naman yata tamang siraan ako ng mami niyo sa inyo. Hindi na nakapagtimpi pa si Hana at sumabat na. Kilala kita, Larkin. Kaya ka lang naman nandito. Dahil kailangan mo kami para sa pansariling kagustuhan mo. Tama ako, di ba? Bakit? After mo kami magamit, ano magiging plano mo sa amin? Alam kong wala yan. Diyan ka naman kasi magaling eh. Ang gumamit na ibang tao para lang ma-fulfill mo yung pansariling ninanais mo. Tama lahat ng sinabi ko, di ba? Diyan ka nagkakamali, Hana. Gustong gusto kong bumawi sa mga anak ko. Please, hayaan mo na ako makasama sila. Tapos ako, na nagpalaki sa kanila at naghirap? Ako ang kukuhanan mo ng karapatan sa mga anak ko? Ganun ba ang nais mo? Yun ba yun? Kung ayaw mo magpakasal sa akin, para maging legal tayong pamilya, edi mag-comparenting na lang tayo. Wala kang paproblemahin sa kanila. Ako ang bahala sa kanila sa mga araw na nakaschedule sila sa piling ko. Ayoko. Bakit naman? Wala ka bang tiwala sa akin? Mas may tiwala pa nga ako sa aso kaysa sa katulad mong magagamit na ibang tao. Wow ah, hiyang-hiya naman ako sa ugali mong panggubat sa sobrang bangis. Talaga lang ha, ang sabihin mo duwag ka lang. Baka nga mas matapang pa yung guard niyo sa kumpanya niyo kaysa sa'yo eh. Mapanginsulto ka rin pala, no? Bakit? Nainsulto ka na ba? Pwede ka na umalis dito kung naiinsulto ka na. Bakit naman ako aalis? Sa iba tong coffee shop para sundin kita? Hindi, pero pwede kita isumbong sa may-ari nitong coffee shop na to. Bakit? Close ba kayo? Boyfriend mo ba yung may-ari nito? Alam mo wala akong panahon para magpaliwanag sa isang gaya mo. Umalis ka na lang sa table namin kung ayaw mo bangasan ko yung pagmumukha mo. Aangas-angas ka lang naman kapag nandito ka sa public places. Pero tiklop na tiklop ka sa akin nun, nung dalawa lang tayo sa hotel. Namula ang muka ni Hana sa sinabi nito. Pinagsasabi mo, baliw. Oh, baliw na baliw talaga ako sa'yo nun. Baliw sa halik mo. Tigilan mo nga ako. Nakakapanindig balahibo yung mga sinasabi mo eh. Oh, electrified? Anong electrified? Baka gusto mo literal na kuryentehin kita. As if you can do that to me, baby. Inirapan lang ni Hana si Larkin. Baby? Ang baduy. Yuck! Nakakadiri ka. Napailing na lamang si Larkin habang mahinang natatawa. Ang hirap pa palang suyuin, baby. Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto mong malaman? Oo naman. Sige, layuan mo kami ng mga anak mo. Magagawa mo ba yon? Sino may sabing papayag ako sa gusto mo? Ina ka lang naman nila. Oo, ina lang naman nila ako. Na kayang pumatay ng mga taong magbabalak na manakit sa kanila. Ikaw, kaya mo ba yon? Hindi mo ako mapapantayan, Larkin.
Iba ang klase ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak kumpara sa pagmamahal na kaya mong ibigay. Naintindihan mo ba yon? Ano? Ano ba ang kaya mong itaya para sa mga anak mo? Brief mo? Pera mo? Kaya mo bang mamatay para sa kaligtasan nila? I don't think you can. Baka mas una mo pa nga iligtas yung sarili mo kaysa sa mga anak mo eh. Wala kang karapatang husgahan ako. Wala akong karapatan, tas ikaw meron? Napakakapal naman pala ng mukha mo eh, no? Akala mo siguro, makukuha mo sa akin yung mga bata. Hindi mo sila kayang protektahan na ikaw lang, Larkin. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Kung huhusgahan mo ako, parang alam mo naman lahat ng pinagdaanan ko bago ako makarating sa buhay na to, na kaya kong ibigay sa mga anak ko lahat. Palibhasa, sarili mo nga lang palang inaalala mo, di ba? Diyan ka naman kasi magaling eh. Right, ipagpatuloy mo lang yan at hayaan mo kami mamuhay ng tahimik at payapa. Huwag mo kaming guluhin. Ani Hana, kasabay ng pagtayo niya sa kanyang kinauupuan at pag-aaya niya sa mga bata para makaalis na sila sa lugar na yon. Aalis na sana sila nang muli magsalita si Larkin. Bakit? Sa tingin mo ba, kaya mo ipaglaban ng mga anak natin na ikaw lang? Nagtitimpi sa inis na muling hinarap ni Hana si Larkin. Alam mo, matagal ko na ipinaglalaban ng mga anak ko. Nabubuo pa lang sila sa sinapupunan ko, pinaglalaban ko na sila sa mga mapanghusgang tao. Ipinaglaban ko ang mga anak ko at kakayahan ko sa sarili ko. Kahit sa kaibigan ko. Dahil siya lang yung naging katuwang ko sa pag-aalaga sa kanila hanggang lumaki na sila. Ikaw, ano ba nagawa mo para sa kanila? Huwag mo akong minamaliit, Larkin. Dahil mas malaki ang naging hirap ko sa mga bata ko kesa sa'yo na ngayon lang naman sila nakilala. Singhal niya sa lalaki. Saka hinila ang kanyang mga anak palabas ng coffee shop na yon. Si Larkin, naiwang mag-isa. Tulala, parang natauhan sa mga salitang binitiwan niya para kay Hana. Napabuntong hininga na lang siya ng malalim. Ang tanging magagawa niya lang ngayon, panooring maglaho ang babae na kanyang pinapangarap makasama, pati ang mga bata na nais niyang mahawakan at maarugaman lang. Tila may bumulong sa kanya na huwag palampasin ang pagkakataon at araw na ito nang hindi sila nagkakaayos ni Hana. Nasa kalagitnaan ng paglalakad si Hana sa coffee shop nang biglang may humilas sa kanyang bisig, dahilan para mawalan siya ng balanse. At siya, tumama sa dibdib ng lalaki. Please, ayusin natin to. Ayoko umalis kayo ng mga anak natin na may sama ka na loob sa akin. Bulong ni Larkin sa kanya. Agad na kumalas sa pagkakayakap si Larkin kay Hana. Kunot noong tinignan siya ng lalaki. Pero, mas lamang ang galit ni Hana sa kanyang mga mata. Sa tingin mo, makukuha mo ako sa ganyang galawan ha? Asa ka? Akmang bubuksan ni Hana ang pinto ng kotse nang pigilan niya ni Larkin. Ngayon, nakakulong na siya sa bisig ni Larkin. Mas maganda ka pala sumalapitan, Hana, no? Bakit di ko napansin to nung magkasama tayo sa kama? Di ko naman sinasabi hindi ka maganda nun. Mas gumanda ka ngayon. Lalo na't yakap na kita, baby. You are so pretty and beautiful. Walang kakupas-kupas ang kagandahan mo. Kaya pala wala akong mahanap na babae para sa akin. Kasi ikaw pala talaga yung hinahanap ng puso ko. Malambing na sabi ni Larkin habang nakatitig sa mga mata ni Hana. Nang maramdaman niya kung anong paru-paro sa kanyang tiyan, agad siyang umiwas sa mga titig ni Larkin. Ano ba? Huwag mo akong titigan na ganyan. Pakawalan mo ako ah. Ayoko nga. Dito ka lang sa akin, baby. Matagal-tagal na rin tayo hindi nagkita. Matagal kitang hinanap, alam mo ba yon? May oras ka pa pala na hanapin ako ng mga panahong yon. Ha, ang hirap naman paniwalaan ha. Huwag mo nga ako lokohin, Larkin. Alam ko ngayon mo lang kami hinanap ng mga anak mo. Siguro, kung di nga lumabas sa mga balita ang pangalan ko, ni wala kang balak na hanapin ako o kamustahin man lang. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo noon. Naunahan lang ako ng nararamdaman ko ng panahong yan. Nabigla ako sa nangyari sa atin. Di ko rin inasahan na hahantong sa ganon. Tsaka naiintindihan ko kung ba't kailangan mo ilayo sa akin ng mga bata. Aaminin ko rin na nung malaman ko may anak ka, doon ako nagka-interest sa'yo na kilalanin ka at ang mga bata. Pero nung una ko masilayan ang mga mata mo, habang yakap kita nun sa isang kama,
Pakiramdam ko, sobrang swerte ko dahil ang ganda ng bagay na bumungad sa akin. Nagulat lang ako nung bigla kang magising at bigla kang sumigaw. So tinititigan mo pala yung mukha ko nung natutulog ako sa tabi mo, ha? Never ko itatanggi na nagawa ko yon dahil hindi ko napigilan yung sarili ko. I always admire you, Hana. Kaya ka nga tumatak sa utak ko eh. Wala ka na bang ibang dahilan kaya mo kami pinaghahanap ng mga bata? Ito na nga ang kinakaharap kong stress ngayon. Si Lolo kasi. Gusto niya na ako magkaroon ng pamilya. Gusto niya makitang meron siyang magiging apo sa akin. Wala akong may sagot na tama sa mga tanong niya, kaya agad kitang hinanap. Bakit naman ako? Di ko alam. Basta ikaw ang unang sumagi sa utak ko. Tigilan mo yung pambobola mo, ah. Yun nga ang totoo, love. Maniwala ka naman sa akin, oh. Ikaw lang ang babaeng binuhat ko papuntang kama. At ngayon na may 5 anak na tayo. Mas maganda na magiging portrait natin sa magiging bahay natin. Alam mo, natutuwa ako kasi nahanap ko kayo. Hindi na mag-aanap na apo sa akin si Lolo kasi may mga apo na siya. Hindi lang siya binigyan ng 1, 5 pa. Kung inaakala mo, kukunin ni Lolo ang mga bata. Siyempre hindi rin ako papayag nun, no? Anak natin ang mga yan. Tayo ang mag-aalaga sa kanila. At dapat lang, nasa poder natin ang mga bata. Magpapagawa ko ng sarili nating bahay. Di na kailangan may bahay na ako, doon na lang kami. Di naman pwede yun. Dapat may sarili tayong bahay. At kasama niyo ako syempre. Ako ang magiging asawa mo, no? Alam mo pala, desisyon ka rin, no? Di pa nga ako pumapayag kung ano-ano ang pinaplano mo. Ang gusto mo lang kasi mas wala ang mga bata. Kawawa naman ako, baby. Ano yun? Di ko sila makakasama. Papayag ka bang hindi ko makatabi yung mga anak natin? Sa tinagal-tagal na hindi tayo nagkita? Matitiis mo ba kung walang katabi yung mga anak natin? Oo. Natiis mo nga hindi sila hagilapin dati, di ba? Iba naman nun. Di ko nga alam na buntis ka eh. At ako yung ama nila. So ang iniisip mo, posible sila magkaroon ng ibang ama, ganun ba? Hindi ko naman kasi alam na magbubunga yung nangyari sa atin. Nagulat din naman ako na marami pala akong kahawig sa mga anak natin. Kaya pala hindi mo maitanggi na anak ko rin sila. Sa mga mata pa lang na quintuplets, makikita na yung pagkakahawig naming 6 eh. Ang lakas na loob mo Parang sinasabi mo na wala akong kamukha sa mga anak natin. Teka, tama ba yung narinig ko sinabi mo? Anak natin? Oo. Alangan namang sabihin kong anak mo lang, di ba? Baka nakakalimutan mo. Ako ang naghirap na ipanganak yung quintuplets na yan. Sino may sabi nakakalimutan ko yun? Ikaw lang ang nag-iisang ina nila. Wow. Di ko alam kung matutuwa ako, may inis sa mga sinasabi mo. Nakakagigil ka. Nanggigigil ka sa akin kasi gwapo ako? Ewan ko sa'yo. Inirapan niya ang lalaki. Kung iuntog kaya kita sa kotse ko. Basta, wala kang karapatang sabihin kamukha mo yung mga anak natin. Kasi ako ang naghirap sa kanila. Oo na po, baby master. Ewan ko sa'yo, creepy man. Creepy man? Pwede naman. Basta, I'm your creepy man. Whatever. Nainis ako sa'yo. Umalis nga sa harapan ko. Hindi nila inasahan na ang kanilang simpleng sagutan mauuwi sa asaran. Para-paraan ka din, no? Kung ano-ano sinasabi mo. Kung nagagandahan ka sa akin, alam ko na yan. At saka ba't mo tinatanong kung nasa ng bahay ko? Para pupunta ka doon. At guguluhin ang tahimik naming buhay. Huwag ka lang talagang pupunta doon Lalo na kapag nag-cross yung landas yun ng best friend ko. Masasapa ka nun. Bakit naman? Ano ba nagawa ko sa kanya para sapakin niya ako? Kasi nabuntis mo ko. At saka mo lang kami hinanap ngayong successful na ako bilang ina ng mga bata. Huwag mo siyang papatulan. Kapag sinaktan mo yung best friend ko, sasaktan din kita. Siya na lang kaya ligawan ko. Huwag ka nang pumunta dito Aba teka, nagsiselos ka ba? Joke lang naman hindi ko naman tututuhanin. Sino may sabi nagsiselos ako? Sige, sabi mo yan Ano bang address niya na mapuntahan ko? Tanong mo na lang si Hills ko. Gusto mo ipukpok ko sa'yo? Alis nga dyan. Uuwi na kami. Ano ba? Sigaw ni Hana at naiinis na pinagtutulakan si Larkin.
Pero imbes na pakinggan ni Larkin ang sinasabi ni Hana, hinapit niya lang ang bewang ng babae at marahan itong hinalikan sa labi. Nakatunganga lang sa kanila ang mga bata. Nakikinig at nanonood sa kanilang parang maladramang away. Napahawak naman ng labi si Hana. Maya-maya, napangiti siya at sinapo ang kanyang mukha tumalikod sa lalaki. Niyakap naman siya nito mula sa likod. Sa akin ka lang. Sayong-sayo lang ako, Hana. Walang makakaagaw sa akin at hinding-hindi ako papayag na mawala pa kayo sa akin. Lalo na ngayon malaki ng tsansang makasama ko kayo habang buhay. Papatunayan ko sa'yo na kaya kong maging ama para sa mga bata at maging haligi ng magiging tahanan natin. Papatunayan ko sa'yo na kaya ko rin protektahan at ipagtanggol ang mga bata. Paano naman ako? Mga bata lang ipagtatanggol mo? Hindi mo ba ako ipagtatanggol sa mga gustong manakit sa akin? Di na, kaya mo naman sarili mo eh. Aba? Joke lang, baby. Siyempre kapag naging mag-asawa na tayo, ako nang poprotekta sa'yo at magtatanggol sa'yo. Magagawa mo yan para sa amin ng mga anak mo? Oo naman, at kayo ang magiging inspirasyon ko sa lahat. Nang matapos ang kaganapang yon, masayang namasyal sa mall at umumingmingiti sa labi ang mag-iina at kasama na nila si Larkin. Sa wakas, nagtabi na rin ulit sa isang kama si Hana at Larkin. Sa bahay na muna sila ni Hana, habang nagpaplano si Hana na ituloy ang balak na magkaroon sila ng sariling tirahan. Pati ang panliligaw ni Larkin sinimulan niya na rin. At makalipas ang 2 taong panunuyo ni Larkin, kay Hana, sinagot niya na ito at pumayag na siyang pakasalan ng lalaki. Ang pinakanatuwa sa lahat na nangyari? Ang lolo ni Larkin. Dahil natupad na ang hiling nito sa nag-iisang lalaking apo. Ang matalik namang kaibigan ni Hana, tinanggap din si Larkin bilang kaibigan na rin ngayon. At ngayon, masaya silang namumuhay bilang mag-asawa sa isang tahimik na mansyon. Hindi binigo ni Larkin si Hana at pinatunayan niya nga na kaya niyang tumayo bilang isang lalaki, ama at asawa sa kanya ngayong sariling pamilya. The end.